Na-scam ka na ba? O may kilala ka ba na na-scam sa isang income opportunity? Gusto mo bang ma-detect kaagad kung ang opportunity na ino-offer sa iyo ay isang pyramiding scam? Gusto mo bang matutunan kung ano ang pinagkaiba ng legitimate business at ng pyramiding scam? Panoorin mo ng buo ang video na to para ma-educate ka, para maiwasan mo ang mga nagkalat na scams ngayon. Make 'em bounce. Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, hi, my name is Patrick Maninang. I'm the author of Entrepreneurship ebook series and the owner of patrickmaninang.com. My purpose kaya ginawa ko ang training video na ito ay para makatulong sa mga tao na maiwasan ang mga scams na nagpapanggap na business opportunities. Para matulungan yung mga open-minded people na gustong magsimula sa isang business opportunity na maiwasan ang mga scams na nagkalat ngayon, na nagpapanggap as opportunity. Ang title ng training video na to ay How to Detect Scams in 3 Simple Steps. Para malaman natin kung scam ang ino-offer na opportunity o hindi, ask these 3 simple questions. Unang-una, ano ang products o services na ino-offer? Bakit importante na alamin kung ano yung products o services na ino-offer? Dahil one of the obvious things na malalaman mo regarding sa mga scams o mga Ponzi schemes, karamihan ay based on money. Ibig sabihin, walang ino-offer na product. Binubulag nila yung mga tao sa pwedeng kitain, but walang kapalit yung ini-invest nila. So basically, ang pinapangako lang talaga nila is mag-invest ka ng pera at dodoble o titriple ito on a certain given time. Kaya make sure na yung ino-offer sa'yo ay may product talaga. And when I say product, maaring physical to or virtual. At napakahalaga na may kapalit yung ilalabas mong pera. Sa mga legitimate business, ang ilalabas na investment o kapital ay para dun sa mga starter package, may kapalit talagang product yung babayaran mo. At ang halaga nito ay usually 70% ng return of investment or ROI. Kaya, kung ang sinasabi sa'yo ay mag-i-invest ka lang at walang kapalit na products, mag-isip-isip ka na. Dahil siguradong scam yon. Dahil sa isang legitimate business opportunity, product sales is the primary reason you will be receiving commission. Ibig sabihin, may ibebenta ka o may services kang i-offer, kaya nakakatanggap ka ng commission. Again, kung walang product, mag-isip-isip ka na. Pero may mga scams din dahil nagpapanggap sila as network marketing, direct selling, or multi-level marketing companies, meron din silang ino-offer na products. Para matimbang natin kung legal o hindi ang isang company, nakikita mo ba ang sarili mo na ginagamit mo pa rin yung product o services 5 to 10 years from now? Because we are looking for long-term business. At ang mga scams, dinesign yan para sa short-term lang. At kung may product man na ino-offer, nakikita mo ba na may bibili nito? May specific type of people na bibili ba ng product na to o services na to? Because people buy based on their wants and needs. Kaya maraming legitimate business, ang mga products nila ay cosmetics, sabon, and others, nag-o-offer sila ng mga supplement because may specific target market para sa mga ganong products. Yung iba naman load, yung iba naman trainings,
Yung iba naman websites. Ganon sa legitimate business. Pero sa mga scams, they will offer you products, mapipilitan ka lang bumili para maka-join dun sa program. Ang second na kailangan naman nating itanong ay kung kumpleto ba ang legal documents ng company. Siyempre naman, to operate legally, kailangan ng legal documents and certifications. Kung nag-iisa lang ang nagmamay-ari ng company, dapat meron niyang DTI registration. At kung corporation naman, required na meron silang SEC registration or certification. And for added information, mas mahirap makakuha ng SEC kumpara sa DTI. So kung may SEC, it will be safer to assume na hindi yun scam. At kailangan din nating alamin kung registered ba yan sa BIR at kung nagbabayad ng tamang tax. Dahil hindi ka magkakaroon ng business permit kung hindi ka magpaparegister sa BIR. At mas magiging safe na alam mo na binabantayan din ng government yung company na yon at yung tax nila. Dahil yung mga scams, wala talagang intention magbayad ng tax yan kasi ang primary purpose nila ay makakuha ng malaking pera at tumakbo na. Kaya, make sure na registered yung company sa BIR before joining. Basically kasi, sa legitimate opportunities, ang bawat member na kumikita ng commission ay nadideduct din ng tax before nila ilabas yung kinita nilang income. Ganon yung legal na proseso. Depende naman sa products, kakailanganin niya ng FDA approval or certification, lalo na kung food, cosmetics, or anything na ina-apply sa katawan. Siyempre naman, kailangan din nating malaman kung safe yung mga products na ibibenta natin o i-offer natin sa iba. At yung mga scams, hindi sila mag-aaksaya ng time for that FDA certifications dahil ang gusto nila ay mangulumbat lang ng pera. A legitimate business is always looking for long-term, lalong-lalo na sa products na ino-offer. Ang third question na kailangan nating alamin para malaman kung legal o scam ang isang business opportunity na ino-offer ay kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanya. Dahil karamihan ng mga pyramiding scams at Ponzi schemes hindi nagpapakita yung mga may-ari ng kumpanya na yon. Dahil nga ang intention nila ay manloko ng mga tao, napakahalaga sa kanila na itago nila kung sino sila at kung saan sila matatagpuan. Kung maoobserbahan mo ang mga legitimate business na nagtagal ngayon, mapapansin mo na mga company owners o yung mga may-ari ng kumpanya ay laging nasa frontline. Hindi sila nagtatago at klarong-klaro na pinapakita nila ang responsibilidad nila bilang nagmamay-ari ng company. They are proud of their company at proud sila sa intentions nila, kaya hindi sila magtatago sa publiko at ipapangalandakan pa nila yung company na natayo nila. Ganon sa marketing industry at ganon sa mga legitimate business. The leaders are always exposed at lagi nilang pinapakita ang mga sarili nila. Siyempre, kapag alam mo na kung sino ang nagmamay-ari ng company na nag-o-offer ng business opportunity, kailangan mo ring malaman yung track record niya, lalong-lalo na sa ganitong klaseng business. Kailangan din nating malaman kung ito ba yung first business nila o pang ilang business yung company na tinayo nilang ito. Kailangan din nating malaman kung alam na alam nila kung ano ang ginagawa nila sa pagpapatakbo ng company. In any business, it requires certain knowledge bago ka magtayo ng isang kumpanya. Kaya kung mapapansin mo, yung mga nagtatayo ng mga legitimate network marketing, direct selling, and multi-level marketing company ay mga dating mga networkers din or mga marketers na noon pa.
They know what they are doing at highly experienced na sila. Malalaman mo rin yun sa background nung nagtayo, lalong-lalo na yung mga controversial people tapos nagtayo ng company. I'm sure you will have second thoughts bago ka sumali sa company nila. Knowing the people who owns the company, malalaman din natin ang mission at vision nila para sa company na itinayo nila. Malalaman din natin kung anong mission and vision nila para sa mga members na sasali sa business opportunity nila. Ngayong nasa recap na tayo, i-explain ko ang obvious difference between a scam and a legitimate business opportunity. Remember, kapag walang product, it is obviously a pyramiding scam. At kapag ang promise lang ay mag-i-invest ka lang at dodoble, triple ang pera mo na kahit wala kang ginagawa, that is very obvious na pyramiding scam yon. Dahil ang legitimate business opportunity, meron talaga silang ino-offer na valuable product for certain types of people. I cannot say na para sa lahat ang bawat product, but it is surely designed para sa target market. Kung ang company ay hindi kompleto sa legal documents, it is an obvious pyramid scam. Dahil ang isang legitimate business opportunity, kompleto yan sa lahat ng necessary documents nila para smoothly mag-operate yung business at company nila. At kung hindi nagpapakita yung mga owners, founders, o nagmamay-ari ng kumpanya, that is obviously a pyramid scam. Dahil every legitimate business opportunity, makikita mo in the front lines yung mga company owners, yung mga CEO, yung mga board of directors, because they know that a good business is always built on trust. Remember, network marketing, direct selling, multi-level marketing, and anything in between is a golden opportunity. Saan ka ba naman makakahanap na college undergrad, high school undergrad, kahit elementary undergrad, dito nakakahanap ng success para sa sarili nila at para sa pamilya nila by working smart and working hard for a few years. At dahil golden opportunity ito, pilit itong ginagaya ng mga scams upang linlangin yung mga uneducated people para magpanggap silang legit. Kung pinapanood mo pa rin ang video na to, I would like to congratulate you. Dahil hindi ka na uneducated ngayon. Natutunan mo na ang mga simple and obvious ways paano madiskubre ang mga scams. Marunong ka na ngayon gumawa ng intelligent decision if you are looking for a business opportunity para sa'yo o para sa mga kilala mo. If you want to continue learning from my videos, I will upload semi-advanced trainings sa private Facebook group ko. If you want to join the private Facebook group, maglalagay ako ng link papunta sa private Facebook group na yon sa comment section sa baba. And after mo pindutin yung join button para makasali ka sa private group, type in please approve sa comment section. Share this video to educate more people at para maiwasan din nila ang maging biktima ng mga pyramiding scams. Sa next video na i-upload ko very soon, isi-share ko naman ang how to choose a business opportunity for you. Kung pinapanood mo ito ngayon sa Facebook page ko, don't forget to like my page at iset na makatanggap ka ng notifications every time may upload akong lessons for the public. Kung pinapanood mo naman to sa personal website ko, feel free to subscribe sa push notifications at sa email newsletters na pinapadala ko regularly. Again, this is Patrick Maninang. I truly hope na may natutunan ka at may napulot kang value sa panonood mo sa video ito. Again, congratulations. See you on the next video.